Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao Mindanao may adlaw. Inyong alagad Saldi Chato diri sa programang Kalambuan Daratanan. Kinisab ang inyong higalas kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Tungkol gisab sa hangyo sa ato mga televiewers ug siyempre sa automatic paminaw diri sa ato programang Kalambuan Daratanan nga naghatod sa mga impormasyon, mga isyu butang lungsod sa matag Gargunya. Muna nga ang atong bisita sa usapa pinagi sa public demand, no? Atong makauban gihapon ang atong bisita nga mao'y editor sa Daily Tribune Davao, Mr. Ver Bermudez, sir. Maayong adlaw Saldi, maayong adlaw Rafi, maayong adlaw sa tanang naminaw o nagtanaw sa ato ron. This is now the third week of the campaign. We are halfway and I'm referring to the local campaign which is 6 weeks. Medyo madami nang nangyari but this is just the halfway, madami pang mangyayari. So yun ang ine-expect kong pag-uusapan natin ngayon. At least, Raf, mura og maski pa man sa katulad nato higayon, pero si Sir Ver, padayon gyapon nga atong nakauban rin sa atong Kalambuan Daratanan. Kay kini mga pangutana sa mga barangay sal, so walay lain makatubag niini. Kung dili columnist, editor, publisher na gayon, no? sa ka mantalaan. Okay, sugdan na nato. Sabi mo nga, Sir Ver, no? Umpisa natin, sabi mo nasa third week na yung kampanya sa local election. Ang tanong ko lang kung ano bang mga pagbabago doon sa 3 weeks na kampanya. Katulad nung ini-expect natin, ang excitement nandun sa District 2 eh. In fact, on the third week of the campaign, karon nagsorya ta, nilabay ng tulo ka semana, away na dito sa District 2. I was listening to the public statements, broadcast statements of the personalities involved. And I am referring to Congresswoman Mylene Garcia of Hugpong, who is seeking re-election, who is now apparently in a word war with her own party mates. So this is something new, this is something surprising. The earlier part of the campaign, ang nakikita natin dyan, si Congresswoman Garcia was in a sort of word war with the opponent, yung si Joji Ilagan-Bian, yung challenger niya. Pero lately, may bagong lumabas. Now, yung mga konsehal under the Hugpong are now into a word war with Congresswoman Garcia, particularly si Councilor Diosdado Mahipos. So, kung madidinig nyo si Councilor Mahipos ngayon, he is now quite strong in his statements against Congresswoman Garcia. Yan lang so far ang excitement, although later I will see a little excitement sa Council dahil medyo nagka-problema ng konti ang partido ng Hugpong dahil imbis na 8 lang ang in-endorse at 8 lang ang pinatakbo, naging 10 sa First District, naging 12 sa District 2, sa District 3 ng pulo pod. Ang problema, para sa District 1, no, meron silang 10 na in-endorse, meron pa silang pinapasama na iba pang outside of the 10. Correct. So ngayon, 11 or 12 na yan na lumalabas na kandidato ng District 1 sa Hugpong, kailangan, imbis na 2 lang yung mawawala, ngayon 4 na. So nobody wanted to be in the 4 na matatanggal. So lalabas dyan, nagkakaroon na ng infighting inside. Ngayon, yung ibang laban, yung mayor, yung vice mayor, yung congressman sa District 1, tsaka yung congressman sa District 3, as expected din. Medyo miingaw. Kaya kumbaga sa SM Cinema, kung sa Cinema 1, mayor, walang kalaban ng boksingero, kinsay mo tanawa na. Vice Mayor, si Councilor Paulo Duterte is not fighting anybody. So nobody comes into Cinema 2. Cinema 3, si Carlo. At saka may 2 siyang kalaban, si Louie Bungguyan. At saka si Attorney Pamatong. Pero ganyan man yata yung laban. So wala din gustong manood niyan. Sa Cinema 4, if I am comparing this to a cinema mall, di ba, si Congressman Ungab is not facing any opponent. So, walang manunood yan. Siksikan na yun doon sa Cinema 5. Andun yun sa District 2 at saka yung Cinema 6, yung mga councilors. Sabi mo nga, Sir Ver, no, meron ng bangayan ngayon sa within the Hugpong party, no, dyan sa District 2. Sa tingin mo, pwede pang i-fix up ito? Pwede yan i-fix siguro if Vice Mayor Duterte, as the head of the Hugpong, will come in and put his foot down. Hilumutan diha.
Pero sa nakita nato, Raf, nagsulti naman si Mayor Duterte, si Vice Mayor Duterte, who is the acting mayor. Isulti na niya sa television, even before the campaign, na tanang hugpong, miyembro, kinanglan, to the line mo. Kung kisay kandidato nato, dito ta. Pero murag, that is something unusual. Kasi dapat sunod lahat kay Vice Mayor Duterte. Pero this time, hindi. Kung madidinig mo si Councilor Diosdado Mahipos, which I listened personally, nadinig ko siya. Talagang nagagalit siya kay Congresswoman Garcia. At sinasabi niya na kung lilipat siya kay Joji Bian, hindi na niya yung kasalanan. Sinasabi niya na yung mga leader niya, hindi niya kayang sabihan na sumuporta kay Congresswoman Garcia. Ang sinasabi niya, kung Joji Bian yung mga leader niya, wala siyang magagawa. So if that is not yet an indication of severe infighting, I don't know what is severe infighting. Tapos nang intriga pa siya ng konti. Kasi tinanong siya while being interviewed on radio, ano naman yung nangyari dun sa ibang konsehal. And Councilor Mahipos specifically mentioned Councilor Jimmy Doresa. Si Jimmy Doresa daw, may mga leader din na hindi na makita doon sa kampo ni Congresswoman Mylene Garcia. Nandun na sa kampo ni Joji Lagambian. So now the plot is getting thicker. Medyo nagiging, ano na ba itong nangyayari na to? Do we see now a major upset? Kasi maski, bisag, unsang dula, basta upset, gwapo gud na tanawon. So everybody is now looking closely in this fight na talunin. The question is, pildihon kaha ni Joji Lagambian, si Congresswoman Mylene Garcia. Napatay tulo kasi tanawon natong sa may tabo. Okay, sa may mong prediction di sa distrito, Mr. Pepe Modes? Mahirap mag-predict, Saldi kasi anybody's game to This is now an election in which, kumbaga sa basketball mo i-compare, the breaks of the game will decide. So depende to sa kung sino ang kampihan ng mga breaks, ng swerte. Kung dulo ka na sa election, depende din to kung kinsay masayop. Kaya you don't commit mistakes now. Kasi dikit ang laban So, hindi ko na makita dito yung sinasabing endorsement. Kasi, di ba, ang beginning ng campaign, kung matatandaan nyo, everyone seems to be looking at the endorsement. Na pag in-endorse ka daw ni Mayor Duterte, okay ka na. But we are not seeing that now in District 2. Pag in-endorse ka daw ni Noynoy Aquino, ni Pinoy, ni Presidente Aquino, may laki, parang nanalo ka. Hindi din ganun ang nakikita natin ngayon. Kasi bakit ngayon biglang naging close fight yung District 2 between Congresswoman Garcia, who is the candidate of Hugpong, the candidate of Liberal Party, si Joji Lagambian is the candidate of Makabayan Party, a lesser party, but iba na yata yung balance ng game. There is a first district, Vera. Marog nakita nato ba nga list ang excitement despite nga adunay mga challengers o at bang adto kang Congressman Carlo Nograles? Ang term nagigamit diha sa daghan ng kolumnista, komentarista, mo nagitawag na token opposition. Na ibig pasabot ana Zalz na pag gisulti nimong token opposition, butangan na lang nimong kontra basta nalay kontra. Wag ana. So dili mo if you will remember, yung filing ng Certificate of Candidacy for Congress until the last day of the filing, which was October 5, wala yung makasulti kinsa mo atubang kang Carlo. Kung kung si Carlo pahinay, siguro tanan gusto. Tanang konsehal from 1 to 8, ako atubang kay kaya. Pero wala yung gusto mo atubang. So that is the first sign. Siguro nakatulong din dyan yung statement, public statement na buhian ni Mayor Sara Duterte na gisulti niya na nanginahanglanon ang Davao City sa mga Nograles. So that was a sign that even the mayor, Sara Duterte, who is supposed to be a political rival of the Nograles camp, telling the public, telling it openly na kailangan ng Davao City ang mga Nograles. Ibig sabihin, hindi niya dapat labanan, hindi niya dapat alisin sa pwesto, pabayaan natin magpatuloy. Those could be the reasons bakit gano'n na nangyari no panahon na yon. At saka hindi natin maalis yung Nograles has been there since 1987 and they did very well. The most progressive district in Davao City is District 1, which is under the leadership in Congress
by the Nograles, starting from the father, si Boy Nograles, ngayon kay Carlo, the son of the speaker. Naging speaker si Boy Nograles. Ano ba ang achievement niyan? I will invite you to the appearance of Davao in the mid-80s. Ang downtown, hindi pa yan ganun kaasensado. Nalangtay San Pedro, nalangtay Claveria, nalatay Uyanggurin, Matina, Bahada. Hindi naman talaga yun ng progresibo wala pang mall, wala pang flyover. But after Nograles, nakita mo yung kaibahan. In fact, pwede mo nga sabihin na mas aasenso pa ang District 2 than District 1. Why? Because remember, District 2 has an airport na dapat nandyan nagtayuan ng mga hotel. Diyan dapat nagtayuan ng mga shopping malls. Meron din silang seaport. Nasa kanila din ang seaport. So, dapat mas malaki ang activity dyan. So, kung medyo maganda ang infrastructure development mo dyan, baka ang District 1 na imong mingaw. Pero dilin ang naitabo. Dahil meron kang Nograles, mahilig sa project, dinevelop niya, he changed the face of Davao City, nausab. District 3, hindi mo din pwede underestimate ang District 3 because that is the agricultural center of Davao City. And you know, sa tanang progresibong nasod, sugod ta sa agriculture. Japan became progressive because it has strong agriculture. China became progressive because of strong agriculture. Even the United States. Kasi yan ang sure employment. Na sigurado lahat ng tao may trabaho, sigurado tanang tao na income, ang tao pwede mo palit balay. Nganong ang balay nila gidala nila sa District 1. Kasi dito asensado. So, ganun ang nangyari. So, as we talk today, District 1 remains to be the center of Davao City and you cannot take that away from the Nograles achievement. Okay. Malakas masyado ang dating ni Congressman Carlo Nograles sa masa, Sir Per. Bakit kaya? Ano sa tingin mo? Kasi alam mo, meron tayong tinatawag na yung pag na-shock tayo o kaya irony mo, na-usab sa kung sulti nila, anak ni sa dato. So, mga elitista ni suplado. Pagtanaw ni mo, buutan man di ay. Mustorya mo, gakos tanan. So, ma-endear ka sa mga ganyang tao. Kadua, klaro man kayo na bright. So, alam mo, pag ang tao, pag nadikit ka sa bright, feeling mo bright ka na din eh. So, gusto mong dikitan yung mga parehas ni Carlo Nograles. So, ganun na nangyari dyan. At kasagaran, kanang mga bright, tapulan na sila, kay kumpiyansa na eh. Pero si Carlo, tanawa. Trabaho, pag buntag, sayo sa buntag, trabaho na, gabi na, di pa matulog kayo, managbaho pa. You seem to endear yourself with a person like that. Believe ka ba? Again, malaking tulong yung pangalan niya, malaking tulong yung itsura niya, and then, yung projects niya. In fact, he was given an award as one of the most outstanding congressmen of the Philippines because of his many projects. By the way, ang isa sa pinakamaganda niyang project na minention ng award-giving body, which is a London-based body called Superbrands, is yung scholarship. Nagulat ang London company, ang London outfit. Mayroon palang ganito kasipag na tao. Hanap ng pondo dito, ibigay sa scholar, madami pang gustong ma-scholar, daghan ng apply, daghan ng inahanglan, di ka bayad tuition, ngita na po ng congressman, adto sa senador, tabangi ko, adto sa DepEd, tabangi ko, adto sa TESDA, tabangi ko, tapukon niyang kwarta, pag kalit, pila ka libo ng scholar niya, daghan na siya natabangan. And for that purpose, and for that work, he was given a recognition. Okay. Salz, gusto lang ako emphasize sa atong tigpaminaw, no? Kung unsay resulta nining scholarship program ni Congressman Carlo Nograles. Allow me, Sir Ver, no? May babasahin lang ako. Ito, babasahin ko in public. Ito yung mga scholars ni Congressman Carlo Nograles. Una dito, nag-graduate si Andales Sara May, cum laude. Kasunod si Karaang Hanilay Christine, no? Cum laude. Lagitaw Noni, cum laude. Molino Archangel, cum laude. Galaw Rosjan, cum laude. Cordero Joselito, cum laude. De Los Angeles Kevin, cum laude. Ortega Clarissa, cum laude. Abarca Linda May, cum laude. Barnakia Christine, cum laude. Quario Mark Jason, cum laude. Istoke Abaping, cum laude.
Nasyon, Ariel Paul Vincent, cum laude. Rodaje Emery, cum laude. Sonsona Judy Pearl, cum laude. Gadjude Rooney Chris, cum laude. Ang ako nasabtan, Salz, doon na po kay imong kaugalingong listahan liya sa mga scholars ni Carlo Nograles. Muna nga, congratulations sa mga nahimong migraduar, kining mga scholar ni Congressman Carlo Nograles. Sama nini, cum laude gihapon ni siya Raf, si Jomi Bedico, cum laude, unya Janice Kimod, cum laude, Michelle Dave Bagnol, magna cum laude. Unya, kini si Rowena Jean Keza, cum laude, og Farah Amy Verador, cum laude. O siyempre, Josel Case, cum laude. Si Leslie Jane Flores, cum laude. Pinky Pearl Moniera, cum laude. O niya, di apagidraf. Janie Compendio, cum laude. O kinisikati Binabinte, cum laude. O Rico Roy Lubiranis, cum laude. Congratulations. Puros mga Congratulations. cum laude yun, di ba? Bakit Raf, kaya? allow me to congratulate them also. Pero hindi ako makatiis, sisingi talaga ako. Kasi alam mo, ang significant sa akin dyan, pag I was listening to these names, paano kung walang scholarship? Ang epekto talaga niyan, hindi talaga makaskwela. Kung saan na to kung walay pangbayad ang ginikanan. Kaya ka ng eskwela, importante na, kaya sa kasagaran sa tao na pobre, maulang na magloto na sa ila eh. That is a ticket away from poverty. Ticket out of poverty. So buti na lang may scholarship, kining mga bata, mga bright, nakagraduate. At malaking bagay pag ang napapagraduate mo yung mga poor but deserving students. Kasi kailangan natin ng magagaling na mga graduate kasi hoping na yan sila maging mga entrepreneurs. Yan ang isa sa pwedeng magiging magandang solusyon sa problema ng Pilipinas. Alam nyo, pag ang kailangan kasi ng Pilipinas, entrepreneur dahil madaming walang trabaho. Pag walang trabaho, kailangan natin ng trabaho. Kung itong mga estudyante na to mag-graduate, makakuha ng experience at then later magnegosyo, makakabigay sila ng trabaho. For example, if you have 100 in your population, 100 million or whatever, 10% of that population will put up their own companies that can give only 10 jobs. Ano ibig sabihin nun? Di lahat na ng Pilipino may trabaho. Pag lahat na ng Pilipino may trabaho, mababawasan ang delinquency, mababawasan ang criminality, madaming mababawas. Kaya yan ang solusyon dyan. Pero kung papabayaan natin to sila, dadami talaga problema natin. Ang magiging problema natin dyan, wala siya pangbayad sa ospital, mangawat siya, mang-hold up, tanan, buhat, binuang, mag-pusher. So, I think this is really a noble program. The Super Brands, the award-giving body from London, was not mistaken in giving recognition to a congressman like Carlo Nograles for a very good job. Congratulations again to the scholar. And congratulations to Congressman Carlo Nograles also. Ibalik ko lang dito sa politika sa Davao, Sir Ver, no? Ang kampo ni Vice Mayor Bungguyan, sinasabi na mas marami daw siyang experience, no? In terms of legislative work kaysa mga kalaban niya. Anong masasabi mo? Ang sinasabi niya dyan siguro si Carlo, kasi hindi naman siguro si Pamatong. Kasi kung matanda na siya, mas matanda si Pamatong kaysa sa kanya. Tapos madami ding experience yun, pareho niya. Pero kung sinasabi natin dito, Raf, is legislative experience, teka muna, dahan-dahanin natin to. Kasi tama siguro sa unang tingin because Vice Mayor Bungguyan had been Vice Mayor for 4 terms. Okay? And then Councilor for 1 term. So kung 3 years each, 5 terms, that is 15 years. Okay? Si Congressman Carlo Nograles, first term, 3 years Congressman. Pero Assistant Majority Leader. So una yon. Pero 15 years ba si Bungguyan? 3 years lang ba si Congressman Carlo Nograles? Sandali lang. Kasi si Congressman Nograles, in 2001, he was already working with Congressman Prospero Nograles. He was already a lawyer. He was helping out the father in running the affairs of Congress. So that's 3 years experience. 2004, he became the Chief of Staff.
So that's another 3 years experience as Chief of Staff. 01 to 04, 04 to 07, 6 years. 07 to 010, he was continued to be a Chief of Staff, not of a congressman, but the Chief of Staff of the Speaker of the House of Representatives. So that is 9 years. And then he won his election, his first election in 2010 up to 2013. That is 12 years. And he studied law for 4 years. So, nalabuhan pa si ano. Kasi pag nag-usap tayo ng legislative experience, nag-uusap din tayo dyan ng legal background. Si Councilor Bungguyan, when he won in 1988, he was not a lawyer. So, he still needed to study. So, kasama sa counting yun. You cannot expect a first-term non-lawyer legislator to perform immediately. Nag-aaral ka dyan. So, si Bungguyan, nag-aaral sa loob ng council. Si Carlo, nag-aaral sa Ateneo, College of Law. So that we count that also as in our record of experience. So in my count, parehas yatang 15 years. So hindi yata ano yun. Pero dapat meron dapat i-review din si Vice Mayor Bungguyan sa record niya. Sinasabi kasi niya na yung 4 terms niya dahil kasama niya si Mayor Duterte. Now I remember kasi una siyang nanalo noong 1988 as councilor. He was with Saprespisio. Kasama niya dyan si Cora Malanyaon. So panalo si Councilor Bungguyan yan. Then, for the first time that he ran for vice mayor was in 1992. Do you know who was his mayor? His mayor was Dodong Almendras. He was against Duterte. The first time that Vice Mayor Bungguyan went with Duterte was in the next election, 1995. He lost. Nag-uban sila una, pildi siya. Katong di niya kauban si Mayor Duterte, daog siya. 88 first with Sapiro Respicio, 92 next with Dodong Almendras. And then 1995, finally they were together. He lost. In 1998, bumalik si Vice Mayor Bungguyan as Vice Mayor again. Not under the party of Duterte because Duterte's Vice Mayor was Tonying Llamas. So si Bungguyan, tumakbo ulit siya as independent. He won again. So kung makikita mo yung pattern, kung hindi sila magkasama, panay-panalo niya. Pagdating ng 2001, doon lang sila nagsama na nanalo sila dahil ang kalaban niya si Councilor Braga who had no exposure citywide. Siya, ilang beses na tumakbo ng 1st, 2nd, and 3rd district. Si Councilor Braga was only exposed in District 1. So lamang siya. Ngayon, sasabihin niya na si Nograles, wala siyang identity dyan. Malinan naman. Because in 2004, when he was seeking his 3rd term as Vice Mayor, he was the candidate of the unified ticket of Duterte and Nograles under Gloria Macapagal Arroyo, fighting the ticket of Fernando Poe Jr. headed by Sid Ungab. So, kung titignan mo record niya, dinidaog siya, kauban niya si Nograles. Na last niyang daog sa eleksyon. In 2007, wala siya kadagan, wala po siya nidagan lain position. Ang kipadagan niya si John Louis Bungguyan. And do you know who was the political sponsor of John Louis Bungguyan? Speaker Prospero Nograles. John Louis Bungguyan ran under Lakas NUCD. Under the auspices of then House Majority Leader Prospero Nograles, who became later the Speaker of the House of Representatives. So yan ang legislative record or election record or political record ni Vice Mayor Bungguyan. Baka nakalimutan niya. If hugpong fielded another candidate, Sir Ver, magka-problema, magka-trouble kaya si Congressman Carlo Nograles? Mahirap sabihin yun, Salz, but depende talaga yan. Siguro kung if it will be a Duterte, it will be really a good fight. But if it is lesser than the big name like Duterte, si Mabel Acosta was a strong candidate in 2010, running against Carlo Nograles. And si Carlo was just on his first term that time. That was the time to defeat him. Pero kinulang nga si Mabel. Si Mabel, take note, she was one of the most exposed political personality of Davao City. Every Sunday, katabihan ni Mayor Duterte sa television. Then she was running her own radio program. She can write. She's a UP Mascom graduate. She was number 1 when she was running for council for 3 consecutive terms. So she was formidable. But kinulang siya.
endorsed siya heavily by the Duterte hugpong political party. She was with Liberal Party kay Marojas and Noynoy Aquino, and then kulang. So, yan ang explanation probably bakit nung niage, October, walay gusto mo atubang kang Carlo. Kay dili man gud na siya, kung ikaw ba kasikatan ni Pacquiao, labanan mo ba si Pacquiao? Siyempre, hindi. Takot ka makulataan. Okay, ado na kabay mga nadunggan nga survey dito sa election sa siyudad sa Davao? Actually, meron na. One is about, sabi nila galing daw sa isang political party which is being leaked. So, expectedly, yung mga pinag-uusapan natin dito, yun din ang nakikita nating pattern dyan sa resulta ng survey na yan. Ang medyo exciting yung council. Tsaka katulad nung sinabi natin earlier in the show, yung labanan sa District 2. Sa District 1, as expected, masyado ding lamang si Congressman Carlo Nograles. I think SWS is coming out publicly with its own survey kasi meron na silang ginawa yata na pang mga probinsya, local. Davao City will be among them, and we will see kung ano yung nangyari doon. But if I will not be surprised if I see SWS survey showing the names that we are mentioning right now. Okay. Naniniwala ka ba sa survey, Sir Bert? Oh, naniniwala ako sa survey because kung ang taong gumagawa niyan, dapat paniwalaan. Pero kung meron din kasi hindi maiwasan na may mga gumagawa niyan na hindi dapat paniwalaan. Kasi madali lang naman, nauso yan sa mga probinsya, maski sa Davao, ng mga nakaraang eleksyon. There's no mechanism to check, there's no law that really regulates the survey. Ginagawa kasing propaganda. So, pero generally, like SWS, like Pulse Asia, or even in most advanced countries like America, importante ang survey. Diyan tinitignan kung Una, dapat kasi nilalabas yan, ginagamit yan to guide your planning. Kung saan ka kulang, saan ka mahina na barangay, saan ka malakas, nakikita mo. Pero ngayon, ginagawang propaganda na eto, dumadaog na direta. Ang tawag natin dyan, bandwagon. So, gumagawa sila ng bandwagon effect. Sakay na mo kay daog na mag-ana ang gibuhat. Kaya sa problema, ang uban, bakakon. Himu-himong peke na survey, pagawason daog ng isa, para matanan mo uban diha. Ang perang pinakadelikado dyan, gumagawa sila ng fake na survey para i-set up ang cheating. Na pekein mong survey, tas mandaya ka para magtali. Yan ang pinakadelikado dyan. Okay. So, may posibilidad ba na iba ang resulta ng survey, iba naman ang result ng election? Yes, and in fact, it happened even in Davao City. Yung sa survey, if you will remember, in 2010, bago kayo kabahan, I'm referring to Vice President Binay. So, ang lamang kasi sa survey dito noon, si Marojas, Senator Rojas, for Vice President. So, lamang na lamang. Kasi si Vice President Binay has no political party in Davao, no candidate, almost you did not see a poster, but he won. Basahin mo ang SWS, tignan mo ang Pulse Asia, labaw kayo si Makati Mayor Binay running for Vice President, pero siya ang nanalo. So pwede yung tanong mo kasi, Raf, kung posible ba nang magawa sa survey, daog si Rojas, pero gawa sa election, malahi. Nahitabo na itong kang Binay. Ngayon, baka naman dinaya yon, ewan ko din. Kasi sinasabi ni Binay, sinasabi ni Marojas, oo daw. But that is a long discussion. But the point is, pwedeng mag-iba. Ito, may mas may mas sobra pa dyan. Sa Maguindanao, meron ako, when I was a reporter, may mayor tumakbo. So, ang pagdating ng alas 5 ng hapon, celebrate sila. Daog na Kaya ang boto niya, 60,000. Sabi ko, Mayor, sigurado na ba ito? Oo, nga makasiguro man ka. 50,000 man lang ang votes. So, daog na ko 60,000 ko Ang problema, pagdating the next day, talo siya. Kasi 70,000 yung kalaban. So, na 50,000 votes na yung mayor, 50,000 ang boto, failed Kaya ang PCAS, mas nalabuan pa siya. So, yan ang problema. Sobra pang problema sa survey. Dagan pa tagi pangutan na kay Mr. Bermudez. Ay lang maghawa kay ato lang sa taga-Aglugway ang atong mga pahinumdom, no? Balik dayon ta ay maghawa. Kalambuan, dalat na.
Kalambuan, Dalatanan. Balik na sa itong programa, Kalambuan Dalatanan. Salz, ang imong mga pangutana, dugang ngadto kang Mr. Ver Bermudez. Kining server, kining election cheating ba? Kining mga pagpanikas sa panahon sa election o sa bagini kada kung problema diri sa atong syudad o sa tibok nasod sa Pilipinas? Actually, dako gud na siyang problema, Zalds, kay kanang pagpanikas sa election. Daghan ng agtuan una. Pwedeng mahimong gubot ang lugar. Eh syempre, walay tao gusto matikasan siya. Labi na kung violente tong gitikasan nimo, daghang lugar sa Mindanao na ingana kanang mga away-away tungod man na sa panikas. So unang problema ikaduha. Nay tao na dili gusto gubot. Tikasan nimo siya, di siya gusto gubot, pwede sa kaso, unya kabalutan na piting dugaya mahuman ng kaso pag nagpahid kang protesta na gitikasan ka sa eleksyon. So unsay epekto ana? Naidaghang tao na maayo, hindi na lang mudagan. Tikasan man lang ka. Di ka gusto magsayang-sayang diha. Pusta nimong ngalan nimo, pusta nimong kwarta nimo, even kinabuhi nimo pusta diha. Unya tikasan lang ka. Unya pwede po diha na ang epekto ng mga negosyante. Di ka musulod pag nakadungog ka ang lugar. Parehas na barangga kanang mga Maguindanao o Tabato. Unsay problema diha sa mga negosyante. Walay fair na dula, manay impression, manay perception na diha ang eleksyon tikasan. So halos tanan itikas ang government transaction, ang taxation, ang smuggling, etc. etc. So pag ingana ang lakaw, pag di kaganahan mo sulod, manay problema sa tikas. Ang problema ba sa tikas, it's more than sigurado di mag-asenso ang lugar. Basta manay ang ubang nasod asensado sila because they are trusted ng system nila. Sige ta sulti, di ba? May dito sa Amerika kay walay tikas, mag-election ron, unya, taod-taod, kabalo na kinsay daog, taod-taod, nag-concede nang napilde because everyone trusts the system. Diri sa ato, 3 years na, di pa siya mag-concede. Kay maluoy pud ka, kay natikasan manggod na siya. Lisod man na siya sa iya dawaton at pilde ko kung di man siya pilde. That's the problem there. Masama ang pag-stop ng mga pagpitikas sa paminaw? Murag magic na Salz eh. Kung kabalo ka sa trick, pwede nimo ang magic di magsilber. Pero kung di ka kabalo sa magic, may sahanol ka diha. So, madaming forms of cheating eh. For example, vote buying is cheating. Di ba? Pero ang nangyayari dito sa system natin, para na lang mabalanse mo yan, kung hindi mo yan mapigil, ang vote buying ka na lang din. That's why election has become so expensive. Kaya lang, as we go along, ang dami nilang naiimbentong ways to cheat an election. Kanang multiple voting na peke yung indelible ink. So, you should question now, bakit nakakaboto yung isang tao ng once, twice, 3 times, 4 times at a certain fee. Pwede din dyan yung disenfranchisement. So, ano yung ibig sabihin ng disenfranchisement? Ikaw, butante ka diha, di ka kaboto kay nawala ang ngalan nimo. Sag-sag. So, halimbawa, pag subdivision, daghan diha, bright. So, ang mudawag diha, bright. So, mawala mga ngalan sa mga nagpuyo sa subdivision. That is also electoral cheating. Pero ang problema talaga natin dyan, yung canvassing. Canvassing is another problem. Yan yung sinasabing dagdag bawas. Sa presinto, 200 votes ka. Pagdating sa canvas, 100 votes ka na lang. Kasi yung 100, na dagdag naman sa kabila, nabawasan ka na ng 100. That's why you put in lawyers there. Para sigurado na pag-transfer, parehas ang pag-transfer. Yung automated, ito medyo naging malaking problema to. Kasi bibigyan ko kayo ng magandang example. Tuluta. Nagboto ta pananglitan sa candidate A. Tuluta. So, dapat daog na si candidate A. Di ba? Pero paano kung ang nilabas ng machine, daog si candidate B? Sabihin mo, hindi. Paano nangyari yun? 3 lang tayo dito. Lahat tayo nagboto kay candidate A. Hindi pa rin pwede. Si candidate B pa din ang mananalo. Why? Because according to the machine, panalo si candidate B. Paano na tayo ngayon? Candidate A tayo. Mas execute na lang tayo ng affidavit, file na lang tayo ng protesta. That is the problem there. That's why I go with the proposal of Gas Lagman, yung dating commissioner ng COMELEC na napilitan mag-resign. Because what Gas Lagman wanted was, sa presinto, manual tayo.
But pasabot, pag bira sa balota, gikan sa ballot box. So, kung nakabutang diha ngalan, Zaldi. So, pag butang diha, gibutang Rapi, ops, teka muna, kay Nay Watcher. Di na pwede. So, sigurado ta na mabantayan na ito. Tapos, tsaka na natin i-automate. Mauna na i-total, mauna i-transmit na ito sa Manila. I want to, again, invite your memory. Bakit pinilit yung automated? Ang problema talaga kasi dyan, yung mga national election. Kasi, mag-election tayo sa Davao, sa Cebu, sa Bohol, sa Cotabato, etc. Matagal, padala sa Manila ang results ng mga national elections like President, Vice President, and Senators. Tungod sa kadugay, daggang mahitabo sa pila ka adlaw na wala pa niabot dito ang ballot box. Diha ang tikas. Ilisan nila ang total, ilisan nila ang COC, etc. etc. Ingon nila pag automated, pag sarado sa presinto, di na nimo na mailisan ang total. So, diretso na yan sa Manila. Ang presidente, ang vice president, ang senador maayos. Ang problema, yung problemang sinasabi ko. Paano kung namakak tong machine? Because that is computers. Ibig sabihin, kung ano lumabas na total dyan, how would you know that it counted accurately? Pwede din naman magkamali yan because that is scanning. So, that is run by program. A program can be changed by anybody anytime. Mga game and watch na Gusto nimo, ilisan na ako score nimo. It takes one command. That's the problem. So, we are actually, ako personally, and many of those whom I know, which are concerned about election cheating, wanted manual presinto, tapos automated transmit sa Manila. I will ask you a question. Sa presinto, anong oras natatapos ang botohan? Alas 3, alas 5. Pagbilang ng manual? Hanggang hating gabi. Hating gabi, alas 12. Meaning, the next day, alam na natin sino panalo. So, bakit hindi ba natin kaya isakripisyo yun? Bakit gusto nila pag alas 3, transmit na kagad? Paano kung mali? Unlike the manual voting, importante kasi sa election is confidence. Natay kumpiyansa na sakto ang pag-ihap. So, so ngayon, since nandyan naman yan, ang gagawin na lang talaga natin dyan, we will have to rely na di nagunitan sa mga tikasan. Pero ang magic, hindi man na pwede nimo basta usabon. Basig gikulbaan tong naminaw sa Adoro na paano yan, di kada eleksyon na lang, tikas. Di po, remember, pagkamunduan, nikas mo sa eleksyon ron, okay lang. Sigurado daog mo, uli ko, hila ko, pildi ko. File ko protesta, wag ihapon maitabo. Daog mo nanikas mo Pero paano kung kayong dalawa na mag-away? Naman good na. Di ba? Sa karon, uban mo. Pag-abot sa panon, kamoy duwa magkontra. So pag nagkontra mo, kung saan mo para tikasan siya. Kung saan niya para tikasan. Alam ang magic. So, ang mangyayari dyan, Pinusilay na lang. Pinusilay, o di na lang tayo magdaya. Magbinantan na, di ba, bantayan. Kaya alam mo na kung anong gagawin ng isa, alam mo na yung gagawin ng isa. Pag ipugos na mo na buhat, may mo gawas. Buhat, ani. If you will remember, in 1986, nag-walk out yung mga canvasser sa Batasang Pambansa because Marcos was changing the results of some COCs. That was in 1986. Okay. May iba tayo, Sir Ver, no? Pag-usapan na natin yung mga programa, proyekto galing sa national government. May posibilidad ba na yung local government hindi na lang manghingi doon sa Malacanang para sa sarili niya? Depende yan, Rafi. Kasi ang totoo niyan, may mga local government na hindi nila kaya na walang tulong sa national government. For example, alam nyo ba kung bakit si Vice President Binay kayang-kaya niya lumaban kay Gloria Arroyo? Because hindi niya kailangan ng tulong ng national government. Di siya nanginanglanon sa tabang gikan sa Malacanang. So, sukol siya. So, yan ang unang niyan. Ganito kasi yan. Ang locality kasi, dalawa ang income. Ang isa, national taxes, ang isa, local taxes. Ano yung national taxes? Yan yung income tax na binabayad natin ngayong April 15. Yan yung Bureau of Customs. Yan yung LTO. Pag samasamahin yan, i-divide yan sa lahat ng locality. Ang tawag natin dyan, IRA. Sa case ng Makati, ang IRA niyan is roughly about 2 billion.
Okay? Ngayon, meron siyang local taxes. Ano naman yan? Ang local taxes, yan yung business permit, yan yung real estate taxes, etc. Ang Makati, alam natin na maliit lang ang Makati, pero patong-patong naman. So kung 30 floors yan, kung ito 1 hectare times 30, biglang naging 30 hectares. Ilan ang opisina doon? So ang income ng Makati is roughly 9 billion local taxes. Bisag, di mo abot ang 2 billion gikan sa Malacanang, buhi sila. Kaya nila padaganon ng syudad, bisag sa 6 billion lang. Ang Davao City, syempre, the interest of our viewers is will be Davao City, that's expected. Ganyan din ang Davao. Ang Davao, actually kalahati. 2 billion comes from national taxes, another 2 billion comes from local taxes. So, ang problema dyan, pag ginamit mo yung 4 billion na yan, you cannot afford to lose the 2 billion. Kahinumdum mo, did you ever take note why Duterte, despite his paisog-isog, never siya nisukol sa Malacanang sukad? When he became mayor in 1988, he was running against the candidate of Cory Aquino, but he's telling us now that he supported Cory Aquino. When Ramos became president in 1992, ang kandidato ni Mayor Duterte that time, si Danding Guango. Pero pag upo ni Ramos siya. Kay ERAP, medyo unique na naman to. Because he was the candidate of ERAP won, but he signed the impeachment against President Estrada in 1998. Then, si Gloria Arroyo, ni Pule, sinuportahan ni Mayor Duterte. Why? Because kailangan niya yung 2 billion na share ng Davao City sa national taxes. Pag hindi yan binigay sa iyo, unsay may tabo, either ang ubang empleyado sa City Hall dili ka sweldo. Possible pod na ang suga putlon sa Davao Light. Possible pod ang mga sakyanan sa syudad di kadagan kay way gasolina. Possible pod na ang mga traffic light di na musiga. Possible pod na ang basura di makolekta. Possible pod na ang mga traffic aid dili nakasweldo. Mao na problema. Di ka basta-basta pwede mo sukol sa national government. Pwede ko bang habaan to, Raf? Kasi itong gusto ko matagal na explain. Bakit ang congressman hindi makalaban sa Malacanang? Na lumalabas, they are like, kung ano yung gusto ng Malacanang, sunod ang congressman. Sa totoo lang, that is really the role of a congressman. Suportahan mo yung presidente. Alam mo, pag ikaw ginawa kong congressman, pinadala kita sa national government sa Manila, ang trabaho mo doon, siguraduhin mo na yung kwarta na kinikita ng Pilipinas, tama ang share natin dito sa Davao. That is what you do. So, paano mo magagawa yan kung aawayin mong presidente? Did you ever notice? You don't fault a congressman if the congressman would support the president because that is precisely the idea. You go there, kampihan mo ang presidente, itulak mo yung mga agenda niya sa kongreso, tapos siguraduhin mo na yung budget, yung share ng Davao, mapunta dito sa Davao. Paano kung abusado ang presidente? Paano natin aayusin yan? Para sa senador yan. Kung gusto mo maging kontra sa presidente, mag-senador ka. Because yan, national yan. O hindi yan local. Wala yang equal sharing na pinag-uusapan Pero pag ikaw naman, local ka lang, congressman ka lang, ang trabaho mo, kunin mo yung share ng Davao, dalhin mo dito. Pag inaway mo presidente, masisiro ka. Buti kung si Jojo Binay ka ng Makati. Hindi niya kailangan yun. Pero ang Davao City, ibang kwento yan. Hanggang ngayon siguro, yung diversion road natin, hindi pa yan sementado. Siguro yung Bahada, hindi pa yan 4-lane. Siguro yung Matina, hindi pa yan 4-lane. Yung ibang portions dyan, hindi naging 6-lane. Kung kinalaban ng congressman natin ang presidente. Huwag mo problemahin yung kasalanan ng presidente. We elected our senators, 24 of them, to fight the president in case the president will be abusive. That is the idea. Anyway, ang congressman ba, Sir Ver, pwede rin ba makadeliver ng more than 70 million of their pork barrel budget, no? Na mga projects sa kanyang distrito? Yang 70 million na yan, Rap, yan yung sinasabi ko kanina. Yan ang equal sharing ng mga congressman galing sa national government. Okay? So, kung meron kang
congressman, bibigyan niya ng national government ng 70 million kada tuig, ang tawag natin dyan, PDAP, and that is an entitlement. Pag sinabi mong entitlement, katungod niyo mo na nakay 70 million. Pero bakit kailangan mo pa magsipsip? Para, kung katungod ka ng 70 million kada tuig, alam niyo ba na pwedeng hindi yan ibigay? Sa anong dahilan? Kasi ang Pilipinas, ang budget nato, butang nato 2 trillion. Okay? Kunya, ang nakolekta lang na buwis, taxes, 1 billion lang. For example, so ibig sabihin, ang katunga sa program na gastuhon, dili mabayaran. So pwede sabihin ko sa'yo, Congressman, hindi ko mabibigay ang share ng distrito mo kasi kulang ang koleksyon ng BIR, kulang ang collection ng customs, kulang ang collection ng LTO. Diyan na ang problema. So, yung 1 billion na nakolekta, dito to para sa malalakas. Yung mahihina, yung mga kumakalaban, mamaya na kayo. So, that is the problem if you have a budget deficit. Na murag income ba sa balay, nakita ta 10 mil, ang gasto 20 mil, ikaw pili kung sa'yo unahon nimo. Diba? Pag favorite nimo, sigurado na yan. Pag pwede nimo i-sacrifice, unya ka na. O manay importante yan. Okay, kung dili ka speaker, Mr. Berbermudez, as a congressman, makuha ba nimo ang labaw pa para sa distrito more than allocated 70 million? Oh, actually, Sal, yan yung issue. I think this is an issue being thrown against Nograles. Paano daw nasabi ni Nograles na nakadala siya ng project more than 70 million sa Davao, samantalang ang pork barrel, ang PDAP, ang entitlement is only 70 million. Ganito kasi yan. Yung pag-budget niyan, lahat na tayong congressman may tag 70. Problema na lang mamaya kung i-release. But other than that, mayroong budget ang Department of Agriculture, may budget ang Department of Education, may budget ang DPWH. Kung kugihan ka na congressman, mayo ka mag-PR, mayo ka mustorya, daghang kang kaila, pwede pa nimo ito daginuton. So, nakanay 70, ang gibuhat ni Speaker Nograles when he was congressman, and even Carlo during his time, is that kunin niyo yung 70 niya, unahon niya to. Unya, kulang. Kaya kinanglan pa ng scholar, kinanglanon pa ng suga para sa USEP Dome, yung Nograles Sports Center na sinasabi. So, adto ka sa senador. Senator, tapangi ko. Pag abot sa panahon, ako'y mutabang sa imo. Tagay ko portion sa PDAF nimo. Ipalit na tong silya, aircon, suga para diha sa USEP Dome. Pwede po dungagan nato ang 1,000 scholars, buhato nato 1,005 or 2,000. Importante yan. Kaya kailangan, kung magpapadala kayo ng congressman dito sa national, dito sa Manila, Kauluhan, inanglan, kabalo siya mangita. Manay rason, makakita ka, distrito, dili asensado, pares aning distrito. Kaya ang congressman ani, kugihan, maabilidad. Hindi yan basta-basta. Hindi yan pwede punta ka doon. Sabihin mo, congressman ako, meron akong PDAP. Sabihan ka lang ni Noy, pait ta. Hindi, wala kang makuha dyan. Pasensya na congressman, pait ta ron. Walay collection ng BIR. So, finish. Wala yung project. Posibilidad ba nga ang congressman dili niyo makuha ang iyang PDAP? Possible. Katulad ng pinoint out ko kanina, nagdidinig naman natin yan. Si Mitos, kinalaban niya. Si Mitos magsaysay. When she started to fight Noynoy Aquino, sinabi niya, tamad daw na presidente, hindi masyadong matured. So, ano nangyari sa kanya? Yung PDAF niya, hindi rinilis. So, madami siyang scholars na natigil. So, yun ang problema dyan. Dapat talagang ginawa dyan ni, I want to apologize. Hindi ko kalaban si Congresswoman Mitos magsaysay. Pero dapat, nagsenador ka muna. Tsaka mo awayin yung presidente. Kasi, huna-huna, gipadala ka sa Zambales dito sa Kongreso para ang share nila sa mga project, sa pondo sa nasyonal, madala mo balik pag uli nimo. Unya awayon nimo presidente, wala kay madala. Paano ang mga scholar mo? Di ka bayad tuition, maundang, hindi na sila ka-graduate.
imbis na cum laude sila, hindi na sila magiging cum laude. So, importante yon na, na you have to do a little PR with the national government because you need the resources of the national government. Kasi sasabihan ka nga lang na ang budget natin 2 billion, congressman. Pero ang nakolekta ng BIR, 1 billion. So kung meron 200 na congressman, actually we have 280. But for purpose of discussion, kung may 200 na congressman, there are two ways. Babawasan natin yan. Una, pwede ko sabihin na hatiin natin ang release. Okay? Kasi kalahati lang na pwede din 100 lang na congressman ng kadawat, ang 100 delete. That is the problem there. Okay. Balik tayo sa lokal, no, Sir Ber. Pag-usapan na natin itong sabi-sabi dito sa local na politics. Ano? Sabi nila, yung nag-aaway daw sa number 1 sa City Council dito sa unang distrito sa Davao City, sina Acosta, Kitain, at saka si Ibuyan. Ano sa tingin mo? I think you are now referring to some of the surveys that are being leaked out. Alam mo, Raf, nandami na din ako nakitang mga survey, but in fairness, medyo nagpapareho yung mga nakasulat sa survey. Sinong nagpapalabas ng survey? Siyempre, kung lamang ka dyan, medyo pag nakakita ka dyan, dapat siguro ikalat mo yan. Pero kung medyo natatalo ka dyan, dapat siguro itago mo yan. Pero pag hindi mo may tago yung resulta ng survey, sabihin mo na lang, fake yan. Ganon usually ang ang sistema dyan. But you have mentioned possible 3 top-notchers for District 1, Acosta, Kitain, and Ibuyan. Acosta is something that we should expect. 3 beses siyang tumakbo sa council, 3 beses siya nag-number 1. Kung mag-number 1 siya ulit ngayon, hindi tayo magulat dyan. Si Kitain, kung siya naman ang maging number 1, hindi din ako magugulat dyan. He is the Secretary General of Hugpong sa taong lungsod. If he will be given the privilege na siya tig-release sa pondo, panggasto sa kampanya, dakong bagay na. Kaya siya tapagawa sa kwarta. Istoryahon gundin mo siya kada adlaw. Kung leader ka na daghantang gasto, ani-ana. So, hindi kita makakalimutan. Hindi ko pwede makalimutan yung tao na hihingian ko ng pera. Pangatlo, ito, medyo yung kay Councilor Ibuyan, this is quite a revelation. But let's give it to him. Masipag si Councilor Ibuyan Importante yan yung sipag. If you will notice, most of the successful politicians, dili lang bright, kugihan. So makita niyo si Boy Nograles, kugihan ko na siya. Even Mayor Duterte, pag gusto niyan magtrabaho, talagang masipag yan. So, importante yan. So, si Councilor Ibuyan is the same. Masipag yan, kaya nandyan yan sa number 1. Okay. Yun, number 1 yun. Ito ngayon, number 8. Sabi nila, dito sa 1st District pa rin, no? Yung nag-aaway daw sa number 8, sina Abiliera, Militar, Galicia, at saka yung pumalit kay Abisado, si Jackson Reyes. Actually, base din sa nakikita kong survey, medyo close na yung mga pangalan na yan. Pero dapat nating isipin ganito. Merong 8 available na pwesto sa konseho sa Distrito 1. Ang problema na 12, na pulo ang i-endorse, 12 ang pwede mo daog kay napay husgan, nagikan sa laing partido. So, sa ato pa, naagod mahimong number 9, number 10. Kaya yung first na 8 na malakas, sigurado na yun 1 to 8. Ang problema, sino ngayon yung malalagay sa 9, 10, 11, 12? Ang question mo sa number 8 would be probably be Abiliera, Militar, Galicia, and Jackson Reyes. May explanation din yan. Yung first 7 outside of these names are all winners na may track record, lumalaban lagi sa number 1. Sabihin mo sa akin, si Abiliera lagi naman din nananalo. Oo, pero lagi din nandun sa 7, 8, 9, 6. Si Small, I think, was number 6 in 2010. Sumunod si Militar, the same. It's the same situation. Kung kada daga niya, daog siya, pero panintin na siya sa tumoy. Sa ato pa, ang pagdaog sa election, depende po sa kontra.
Kung kusgan ka, pero ang kontra nimo mas kusog sa imo, natural, pilde ka. Kusgan na si Bongguyan. Ang problema, kalaban niya si Carlo Nograles. So kung si Pamatong ang kalaban niya, tapos na ang istorya. Pero ang nakalaban mo si Carlo Nograles, ibang istorya yan. So yung katulad nila Councilor Abellera, Councilor Militar, pwede mo silang makita sa number 8 kasi ang nasa number 1, yung minention natin kanina, si Kitain, si Acosta, si Ibuyan, idagdag mo dyan sila Avila, idagdag mo dyan sila Lea Librado. So, hindi mo basta tatalunin yun, o hindi mo basta malalamangan yun. So, that is understandable. Then, sino yung isa? Si newcomer, Attorney Galicia. Anak kasi ito eh. Hindi ito yung tatay eh. So, if he finds himself in trouble, meaning nandito sa number 8, hindi din tayo dapat magulat doon. And then the fourth name that you mentioned is Councilor Jackson Reyes. Jackson Reyes has not won a council election. Pumalit lang to kay Councilor Abisado. So medyo magi-struggle pa to. Hindi pwede sabihin ni Councilor Reyes na ako masipag ako, dapat nasa number 1 ako. Bakit mas masipag ka ba kay for example, Councilor Acosta? Those are the dynamics of politics. So depende lagi yan sa kalaban mo. So kung ako, sabihan mo ako, ikaw lalaban ka pa, depende sino kalaban. Kung sabihin mo, kalaban ko si Carlo Nograles, tulog na lang ako sa bahay ko. Di ba? Pero kung ang kalaban ko, halimbawa, reporter ko, laban ako dyan. May laban tayo dyan. That is always the case. Okay, Sir Vero, pergi na gina ito kapugan, miusos ng tabil sa ato Tolonon, Kalambuan Daratan. Naunta tayo yung mga pangutana po dito sa distrito, pero first district na lang atong nasgutan. Kasi buhon, kauban gyapon na ito si Mr. Fer Bermudez, dari sa ato Kalambuan Daratan. Basta doon ako pa mga ikapunan, mga mensahe. Actually, wala na masyado. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo. Tsaka yung siguro ang part of our service to our viewers and our voters for the coming May 13 election, importante nating tandaan that this is a critical election. Maski hindi ito masyadong exciting, boto na lang tayo kasi kung hindi tayo nakaboto nung 2010, nung barangay election, hindi na naman tayo makaboto ngayong 2013 for the local and senatorial election, tanggal ang pangalan natin for the 2016 election. Ayun ang importante sa buhay natin. We will choose the next president who would probably help us in many of our problems today. So, boto tayo sa May 13, itong dumadating na 2013 elections. Okay. Maraming salamat, Mr. Ver Bermudez. Wala naman tayo oras. Ato lang pong pasalamatan, no? Ang naggama sa itong set, si Jack, o ang nag-makeup ka na ito, Sal, si Kata Galinito. And best regards to my Senro friends, no? Kay Ma'am Evelyn Abadilla o kay Ma'am Ninfa. O get well soon to Feli Francisco Liego. Feli and Francisco Liego. O kay Mang Manong Jo Digamon no, sa Dumoy. And lastly, happy golden wedding anniversary to my parents. Akong papa kay Vil Bermejo o sa akong mama Violeta Bermejo. O kay wa naman tayo oras sa kininyo igalas kahanginan Rafael Bermejo nagingon. Daghang salamat o may ngadlaw. O siyempre, ganito nila ni Mr. Willie Barzigan o Bumbet and Matit Castillo. May adlaw, inyong alagad, Saldi Chato. Kalambuan, Dalat Tanan.